Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Numer Macaraig. At ngayong araw po ng Lunes, panibago na namang beauty queen ang makakasama po natin dito sa Police News Network bilang special guest co-host po natin. Walang iba kundi si Miss Andrea Ravanzo Cayabyab, ang Miss Universe Philippines Pangasinan 2025. Magandang araw po sa iyo, ma'am. Magandang umaga, sir. And welcome po sa ating programa at bumati po muna kayo sa ating mga ka-PNN. Magandang umaga po. Siya si Andrea Ravanzo Cayabyab, Miss Universe Philippines Pangasinan 2025. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, tagapag-ugnay ng Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. 41 turnover, surrendered at loose firearms ipinresenta ng otoridad sa Maguindanao del Norte. Command visit at talk to men na PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil isinagawa sa Police Regional Office 10. At Team PNP kampiyon na sa badminton doubles at first runner-up naman sa basketball sa MMDA Cup Executive League 2025. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na nakamit ng Team PNP ang kampyonato sa badminton tournament sa MMDA Cup Executive League 2025 na ginanap mula February 22 hanggang March 2, 2025 sa The Upper Deck Sports Complex sa Ortigas, Pasig City. Ang Philippine National Police ay nagpakita ng dedikasyon, disiplina at teamwork na muling nagbigay ng karangalan sa kanilang hanay. Kabilang sa mga kampiyon sa badminton men's doubles ay sina Police Lieutenant Colonel Mark Joy Batuyong at Police Lieutenant Colonel Don Dixie De Dios. Sa badminton mixed doubles naman ay sina Police Lieutenant Colonel Magilas Salvacion at Police Lieutenant Colonel Maria Sherlyn Tadeo. Sa badminton women's doubles naman ay nakamit ng PNP ang second runner-up na kinabibilangan ng mga atleta tulad ni Police Colonel Vimely Madrid, Police Lieutenant Colonel Maria Sherlyn Tadeo, Police Lieutenant Colonel Rowena Jacosalem at Police Lieutenant Colonel Tracy De Paul. Samantala, hindi lang po sa badminton nanguna ang PNP, kundi pati na rin sa basketball kung saan nakamit nila ang first runner-up sa isang matinding laban sa kupunan mula po sa Office of the President na may score na 69 para sa PNP at 72 naman para sa Office of the President. Kabilang sa mga player ng PNP Responder Team, sina Police Brigadier General Ramil Montilla, Director ng HSS, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Director ng PSPG, Police Brigadier General Bowen Masaudin, ang Deputy Director for Comptrollership, Police Colonel Marvin Joe Saro, Director ng PCAG, at Police Colonel Jonas Amparo,
Executive Director ng DPCR. Ang tagumpay ng Team PNP sa MMDA Cup Executive League 2025 ay nagpapakita ng galing at pagkakaisa ng mga miyembro ng PNP. Hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi pati na rin sa larangan ng sports. Tunay na inspirasyon sa ating mga kababayan na mahilig din sa sports. La Campo Crame, maghahatid Samantala, isang uri ng pampasabog ang nasabat ng kapulisan matapos ipatupad ang search warrant laban sa isang lalaki sa Gonzaga, Cagayan. Ang detalye ng report mula kay Pacho Woman Micheline Balyada. Positibo ang operasyon ng mga otoridad sa ikinasang pagsilbi ng search warrant sa paglabag sa Republic Act 9516 o Laws Against Illegal Possession, Manufacture, and Dealing in Firearms, Ammunition, or Explosives sa Barangay Santa Maria, Gonzaga, Cagayan nito lamang ika-21 ng Marso taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Gonzaga Police Station ang nasabing operasyon matapos ilabas ng Regional Trial Court Apari, Cagayan ang search warrant laban kay alias Marco, 37 anyos, may asawa at residente ng nasabing bayan. Ayon sa report, sa araw na sinilbi ng mga kapulisan ang search warrant, natagpuan na wala ang suspek sa kanilang tahanan ngunit ito ay nasaksihan ng kanyang asawa habang isinasagawa ang search warrant. Nasamsam naman sa bahay ng suspek ang isang granada. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad kay alias Marco. Hinihingi naman ang tulong ng mamamayan para mapabilis ang pagdakip sa nasabing suspek. Ang mga kapulisan ay mahigpit na ipapatupad ang batas at sinisiguro ang pagbantay ng 24 oras upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Pinangunahan ni Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5 ang PNP OLC Foundation Incorporated Love and Blessing Run for a Cause na isinagawa sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Police Staff Sergeant Irene Abad. Pangunguna ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, ay matagumpay na isinagawa ang Love and Blessing Run for a Cause sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay, nito lamang ika-21 ng Marso taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay inorganisa ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated bilang bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan. Dinaluhan din ito ng Pro 5 Command Group, RHQ personnel at mga kapulisan mula sa iba't ibang unit ng Pro 5. Kasama din sa aktibidad si Mrs. Rose Vicky Uy Dizon, Pro 5 OLCFI Advisor at Mrs. Teresa L. Bausa, Pro 5 OLCFI President. Ang naturang aktibidad ay may layuning palakasin ang ugnayan sa komunidad at makalikom ng pondo para sa mga kapulisan ng Pro 5 na kasalukuyang humaharap sa mga hamon sa kalusugan, kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa kanilang mga medikal na pangangailangan. Ang ating activity na ito, record time, ay magpapatuloy bilang pagpapahalaga sa ating mga kababaihan, hindi lang sa ating mga may bahay, tapos yung ating mga nanay, ating mga kapatid na babae na ating nire-respeto at minamahal. Hindi lamang sa buwan ng Marso, kundi sa buong taon. In celebration of Women's Month, this event is not just a run. It is a symbol of our collective commitment to love, compassion, and empowerment of women in our community. As we lace up our running shoes and take each step forward, let us remember that we are running not just for ourselves, but for a greater purpose. Mas pinatitibay ng Police Regional Office 5 ang paninindigan nito sa adhikain ng pambansang pulisya na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitri Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Balita naman mula sa Cordillera, pinasinayaan ng Philippine National Police at ng Department of Agriculture ng Cordillera ang kadiwa ng Pangulo Store Program sa Camp Abado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Layunin ng proyekto na maghatid ng mga proyekto o ng mga produktong abot kaya para sa mga kapulisan at magsilbing tulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbebenta ng kanilang mga agricultural products. Pacho Woman Jesly Sabado sa report. Inilunsad ng Police Regional Office Cordillera at Department of Agriculture Regional Field Office Cordillera ang programang Kadiwa ng Pangulo noong Marso 21 taong kasalukuyan sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Layunin ng programa na tulungan ang mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng direktang pagbebenta ng kanilang mga produkto sa mga mamimili. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mataas na patong ng presyo at mas napapalakas ang sektor ng agrikultura. Dumalo sa programa si Attorney Jenilyn M. Dawayan, Regional Executive Director ng DARF-OCAR bilang panauhing pandangal. Pinuri niya ang PROCAR sa suporta nito sa agrikultura at sinabing makakatulong ang kadiwa sa pagbibigay ng sariwa at abot-kayang pagkain sa publiko habang pinapataas ang kita ng mga magsasaka. Bilang tanda ng kanilang pagtutulungan, lumagda sa isang kasunduan sina Police Brigadier General David K. Peredo Jr., Regional Director ng PROCAR at iba pang opisyal ng pulisya at ng Department of Agriculture. Matapos ito, agad na nagbenta ang mga magsasaka ng kanilang sariwang produkto sa mga pulis at bisita. Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang programa ng Department of Agriculture na layong patatagin ang supply ng pagkain at suportahan ang maliliit na magsasaka. Sa pamamagitan nito, mas napapalakas ang lokal na agrikultura at naiiwasan ang kakulangan sa pagkain sa rehiyon. Mula dito sa Region Cordillera, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasabat ng mga operatiba ang mahigit 900,000 pisong halaga ng shabu habang arestado naman ang 4 na sospek sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Iloilo. Patuloy naman na pinapalakas ng pulisya ang kanilang kampanya kontra illegal na droga upang mapanatili ang isang ligtas at payapang komunidad. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Glidel Astrologo. Isang matagumpay na operasyon laban sa droga ang isinagawa ng mga operatiba ng Iloilo Police Provincial Office, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa Barangay Barasan, Pototan, Iloilo, nito lamang ika-22 ng Marso taong kasalukuyan. Sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba mula sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, PDEU Team 1, Pototan Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit, 4 na individual ang naaresto sa sinagawang drug buy-bust operation. Ayon kay Police Major Daje de Lima, hepe ng PDEU, ang mga nahuling suspect ay kinilalang sina alias LC, 49 na taong gulang, alias Marjan, 51 taong gulang, na pawang mga high-value individual, alias Shine, 41 taong gulang, at alias Melvin, 21 taong gulang. Sa operasyon, nakuha mula sa mga suspect ang 3 sachet ng pinaghinalaang shabu, kasama na rito ang isang sachet na ginamit bilang buy-bust item. Bukod dito, na-recover din ang 2 malalaking heat-sealed na sachet ng hinihinalang shabu. Ang kabuang timbang ng mga iligal na droga ay umabot sa humigit kumulang 140 gramo na may standard drug price value na tinatayang 952,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga arestado ay nasa kustudiya na ng Pototan MPS para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Haharapin nila ang mga kaso may kinalaman sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patuloy na nagpapatunay ng walang humpay na laban ng PNP laban sa iligal na droga at ang kanilang walang tigil na pagsusumikap upang masugpo ang kalakalan ng mga ipinagbabawal na gamot sa bansa.
Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rydel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Sa isang bypass operation, nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang lalaking tulak ng droga sa sitio Sudlon, Barangay Magikay, Mandawi City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Tinatayang nasa 340k halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang lalaki na umunay tulak ng iligal na droga sa isinagawang bypass operation sa sitio Sudlon, Barangay Magikay, Mandawi City, Cebu, nito lamang Sabado, Marso 22, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Eric C. Gingoyon, Officer in charge ng Police Station 4 Mandawi City Police Office, ang suspect na si alias Johnny, 31 anyos, na residente ng naturang lugar. Ikinasa ang nasabing operasyon bandang alas 9:50 ng gabi na humantong sa pagkakaaresto sa suspect. Nasamsam sa naturang suspect ang nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 340,000 at by bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Mandawi City PNP ay walang tigil sa mga operasyon laban sa illegal na droga at lalo pang papaigtingin ang kampanya upang masakote ang mga individual na nasa likod ng mga illegal na gawain ito. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Walang takas sa mga otoridad ang top 2 provincial most wanted person sa kasong rape matapos itong mahuli sa bisa ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya sa Barangay Nenita, Mondragon, Northern Samar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Rehas ang tinaguriang top 2 provincial most wanted person na may kasong rape matapos mapasakamay ng mga autoridad sa Barangay Nenita, Mondragon, Northern Samar. Bandang alas 8:50 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Mondragon Municipal Police Station kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Catarman Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Mondragon MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon maipatupad ang kapayapaan sa bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Ipiniresinta ng Maguindanao del Norte PNP at ng Philippine Army ang 41 turnover surrendered at loose firearms sa isang seremonya bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa iligal na armas at upang tiyakin ang kapayapaan sa lugar. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang iba pang may hawak ng mga ilegal na armas na isuko na ito at makipagtulungan sa pamahalaan para sa mas ligtas at payapang bansa. Ang balita mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Voluntaryong isinuko ang 41 loose firearms sa ilalim ng Small Arms at Light Weapons Management Program sa Barangay Salunayan, Midsayap nito lamang 21 ng Marso taong kasalukuyan. Pinangunahan at dinaluhan ng Maguindanao del Norte PPO sa pamumuno ni Police Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr., Provincial Director, katuwang ang 34th Infantry Battalion Philippine Army, Local Executives Official ng Nabalawag, Kadayangan at Pahamudin. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na armas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng loose firearms, inaasahang mababawasan ang insidente ng karahasan at mapapalakas ang tiwala ng publiko sa mga otoridad. Nagpahayag naman ng pasalamat ang PNP at AFP sa kooperasyon ng mga residente at lokal na opisyal sa pagsusulong ng mapayapang komunidad. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa iba pang individual na maaring may hawak pang hindi lisensyadong armas
na voluntaryong isuko ang mga ito upang maiwasan ang legal na pananagutan at makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patroluman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Nagbigay inspirasyon sa mga kapulisan ng Police Regional Office 10 ang isinagawang command visit and talk to men ni PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil na may layuning palakasin ang moral at disiplina ng PNP sa naturang rehiyon. Ang report mula kay Patrolwoman Riza Sahonia. Mainit na tinanggap sa PNP Chief Police General Marbil dito sa Police Regional Office 10 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office 10. Isa sa mga tampok na bahagi ng aktibidad ang paggawad ng parangal sa mga natatanging miyembro ng PNP na nagpakita ng pambihirang dedikasyon at katapangan sa kanilang mga tungkulin. Pinangunahan din ni Police General Romel Francisco de Marbil ang blessing at turnover ceremony ng bagong Regional Recruitment and Selection Unit 10 building na inaasahang magpapahusay sa proseso ng recruitment at pagsasanay para sa mga bagong pulis. Pinangunahan din ni Police General Marbil ang groundbreaking ceremony para sa bagong Regional Headquarters Building sa Camp General Nicolas Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City. And the 30th Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Dailec Marbil. Round of applause. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police General Marbil ang kahalagahan ng profesionalismo, dedikasyon at integridad sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ipinahayag niya na ang bawat pulis ay may malaking papel sa kaligtasan ng komunidad at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang command visit ay nagbigay ng pagkakataon upang palakasin ang moral, pagtutok sa leadership at muling tiyakin ang dedikasyon ng PNP na magbigay ng mahusay na serbisyo sa mga tao sa rehiyon din. Mula dito sa Kapalagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Kalaboso ang isang high-value individual sa General Santos City matapos mahulian ng tinatayang 600,000 pisong halaga ng ilegal na droga. Narito ang report mula kay Patrolwoman Emelu Pedroso. Ang isang high-value individual matapos makumpiskahan ng nasa mahigit na 600,000 pisong halaga. Hinalang shabu sa Purok Banisil, Barangay Tambler, General Santos City nito lamang ika-21 ng Marso, taong kasalukuyan. Ayon sa mga otoridad, dinakip ang kinalalang suspect na si Alia Zaida, isang high-value individual, nasa 48 taong gulang, na residente ng Barangay Poblasyon, Tacurong City. Sa ikinasang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12, katuwang ang Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 12, Regional Intelligence Division 12, City Police Drug Enforcement Unit, at General Santos City Police Office Police Station 5. Dagdag pa, nahuli ang suspect matapos pagbentahan ang isang police pusher buyer ng isang piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ang bypass money. Tinatayang aabot sa 100.96 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 686,800 pesos ang nasabat sa suspect. Nahaharap ang nahuling individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinihikayat ng Philippine National Police ang mga mamamayan na patuloy na makipagtulungan upang masugpo ang iligal na droga sa ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ay inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Emelu Pedroso. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Pedroso. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Davao City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Rina Rose Disipulo. Drug penalty sa nilusad na drug bypass operation ng pinagsamang kooperatiba sa Purok Mayamaya, Street Corner, South Bay Road, Lapu-Lapu, Davao City.
Marso 22 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Rechen M. Lagnayo, Station Commander ng Santa Ana Police Station, ang suspect na si alias Amal Am, 19 anyos, residente ng Nagsil Village, Barangay Sentro, Agdao, Davao City, na tinaguri ang high-value individual. Ayon kay Police Major Lagnayo, naaresto ang suspect sa tauhan ng Santa Ana Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dagdag pa ni Police Major Lagnayo, nakuha mula sa suspect ang ininalang shabu na may bigat ng bigit kumulang 49.9 gramo, isang Android cellular phone, isang Kawasaki motorcycle, isang helmet at mark money na ginamit sa operasyon. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamuno ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete upang matiyak ang napapanatiling kaayusan at kapayapaan sa buong Davao. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mga ka-PNN, ngayon pa lang po ay nais na nating batiin ng congratulations ang lahat ng pasok sa national qualifiers para po sa Metrobank Foundation Outstanding Filipinos para sa isang natatanging pagkilala para sa ating mga lingkod bayan. Kabilang po ang ating Senior Police Commission Officers, Junior Police Commission Officers at Police Non-Commissioned Officers. Kasama rin ang mga natatanging guro at sundalo na nagpakita ng dedikasyon, integridad at kahusayan sa kanilang paglilingkod sa bansa. Abangan po natin mula sa national qualifiers ng 6 na pulis na magiging Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. At para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang Metrobank Foundation Incorporated Facebook page. Once again, congratulations po sa ating mga kapulisan. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para po sa ating mga ka-PNN na PNP personnel na kasalukuyang humaharap sa isang service-connected case o prosecution witness sa kasong kriminal na isinampa ng PNP sa korte at kailangan pong bumiyahe para maka-attend ng mga court hearing, ang Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated o PSMBFI ay may financial assistance para po sa ating lahat. Ito ay ang kanilang programang Legal and Travel Assistance Program o LTAP. Upang makapag-apply para sa Legal and Travel Assistance Program, i-scan nyo lang po ang QR code na naka-flash sa inyong mga screen. Para sa karagdagang detalye, sumangguni lamang sa PSMBFI Legal Department o mag-email sa legal.assistance@psmbfi o mag-text o tumawag sa kanilang Viber number na 0995-482-8275 mula 8 a.m. to 4 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Ayan po. And syempre, bago po tayo magtapos, gusto lang po nating magpasalamat sa lahat po ng masusugid na namanunood ng Police News Network na naka-live po ngayon. Maraming salamat po mga sir and ma'am sa ating mga kababayan. Thank you po for always supporting the Philippine National Police. And syempre, sa ating guest co-host ngayong araw na to, kay Ma'am Andrea Rabanso Cayabyab. Maraming pong salamat, ma'am, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka meron kayong nais batiin, ma'am, pasalamatan and i-promote na rin po. Nais ko lamang pasalamatan ang unang-unang team Pangasinan na pinangungunahan ng aming local directors na sila Ma'am Leslie at Sir Jerry Gascon, sa aking pamilya, mga kaibigan at sa bawat individual na sumusuporta sa akin sa labang ito. Being Miss Universe candidate is already a life-changing experience for me. But more than anything, I am so grateful for every message, every vote, and every words of encouragement I am receiving from all of you. So from the bottom of my heart, maraming salamat po. And please continue to stand by me
as we are getting nearer to the most anticipated coronation night on May 2 at SM Mall of Asia. Again, this is Andrea Rabanzo Cayabyab, your Miss Universe Philippines Pangasinan. Once again, thank you so much, Ma'am Andrea, and good luck po sa inyo pong journey. And syempre, Ma'am, i-invite po uli namin kayo dito sa ating programa. Hindi lamang po Police News Network, meron pa po kaming police at your service. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page, Philippine National Police at ang FB pages ng PKG, Tagapag-Ugnay, Police News Network, pati na rin ang Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Pinasasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Colonel Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Once again, marami pong salamat, Ma'am Andrea Cayabyab po. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbila at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. At sa ngalan po ng Direktor ng PKG Police, Colonel Marvin Joe Saro, ako po si Police Captain Nomer Macaraig. At ako po si Andrea Rabanzo Cayabyab, Miss Universe Philippines Pangasinan 2025. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.